Welcome sa Andy Kaalaman. Isipin mo ang isang bayan na kung saan walang bagong silang na bata sa loob ng halos 2 dekada. Isang lugar na kung saan ang mga gusali at kalsada ay makikita pa rin pero unti-unting nawawalan ng buhay. Tuwing sumisikat ang araw, paila-ilang tao ang makikita sa tahimik na kalsada pero hindi ordinaryo dahil walang bata ang makikita sa paligid. Mga pagkain at mga pangangailangan sa pang-araw-araw na bibili nila sa iilang tindahan na himalang hindi pa nagsasara. Wala nang sapat na tao o dapat kong sabihin na wala nang sapat na tao na nasa tamang edad para patakbuhin ng mga negosyo na nasa bayang ito. At sa tamang edad, hindi dahil puro menor de edad ang nakatira dito, kundi halos lahat ay lagpas na sa edad para maging angkop sa pagpapatakbo ng isang ekonomiya. Ang makikita ng bata sa bayang ito ay sadyang napakadalang o hindi nga natin sigurado kung meron pang bata sa lugar na ito. Mahirap sabihin. May school sa bayang ito pero walang bagong estudyante ang nag-enroll sa loob ng ilang taon. Ang working force ng bayan ay nawala na at ang nagdudusa ay ang iilang natitira sa lugar na ito. Isa sa mga nahihirapan sa sitwasyon dito ay ang mayor ng bayan na ito. 60 taon na siya. Kung tutusin, hindi na siya angkop sa posisyon niya pero wala silang magagawa. Sa kabila ng katotohanan na 60 years old na ang mayor nila, kabilang pa rin siya sa mga pinakabatang tao sa lugar na ito. Sinubukan ng mayor na ito na buhayin muli ang bayan nila gamit ang iba't ibang paraan mula sa press coverage, tax breaks at kahit palibreng pabahay. Pero kahit na ano pang paraan ang subukan niya, ayaw talagang lumipat ng mga mas batang tao sa lugar na puro matatanda ang nakatira. Sa kabila ng pangit na sitwasyon sa lugar na ito, may mga araw na nabubuhay ang bayan na ito. Ilang beses sa isang linggo, nagtitipon-tipon ang mga matatanda para magwalis, maglinis at pagandahin ang bayan. Bukod sa nabanggit natin kanina, dito na magsisimula ang kakaiba at medyo nakakatakot na ugali ng mga tao sa bayang ito. Ang mga matatanda sa lugar na ito ay may isang tradisyon na talaga namang maaalala mo mamayang gabi. Gumagawa sila ng mga manika at nilalagay nila ito sa kalsada sa harap ng mga walang laman na bahay. Hindi lang basta manika dahil sinlaki ito ng mga tao na para bang nasisiraan na sila ng bait dahil wala na silang makitang ibang tao sa lugar. Binubuhay nila ang bahay nila gamit ang mga nakakatakot na manika para magmukhang marami ang tao sa kanilang lugar. Ngayon, para sa mga outsider, maaaring makita ang bagay na ito na creepy o hindi pangkaraniwan. Maaari ring may magsabi na nasisiraan na sila ng bait dahil kokonti na lang ang tao sa lugar nila. Pero sa mga tao na nakatira sa bayang ito, isa itong coping mechanism para mabawasan ang lungkot na dinadanas nila dahil sa unti-unting pagkaubos ng tao sa lugar. Tapos isang araw, isang himala ang biglang nangyari. Nagkaroon ng konting ingay sa kabahayan dahil sa loob ng dekada, isang baby ang pinanganak sa bayan, anak ng mag-asawa na nakatira sa bayan. Young couples kung tawagin pero malapit ng mag-40 anyos ang mag-asawang ito. Ang pagsilang sa sanggol ay sinelebrate ng buong bayan. Mga regalo galing sa kapitbahay, dumadagsa sa kanila. May mga poster pa sa mga kalye para ipagdiwang ang bibihirang pangyayaring ito. At sa maikling sandali, ang bayan na ito ay nakaramdam ng konting saya, konting pag-asa ng buhay, pag-asa na hindi mawawala ang minamahal nilang bayan. Akala mo siguro kwentong barbero lang ang lahat patungkol sa kanina. Ang kwento kanina ay base sa 2 bayan sa Japan. Ang bayan na puno ng creepy na manika sa mga kalye ay ang Ichinono, 5 milya mula sa bayan ng Osaka. Dito rin pinanganak ang baby kanina na base sa balita ay kauna-unahan magmula ng nakaraang halos 2 dekada. Ang isang bayan naman ay Nanmoku kung saan ang 60% ng populasyon ay nasa edad na 65 years. At ang 60 years old na mayor ay isa sa pinakabata sa lugar na ito. Ang population decline ay isang trend hindi lang sa Japan. Nangyayari ito sa halos buong bahagi ng mundo. Pero ang Japan ay maaaring ang kauna-unahang bansa sa Asia na tatamaan ng malaking krisis na ito ng sangkatauhan. Ang pagbaba ng bilang ng sanggol o mga bata na pinapanganak sa buong mundo ay tila ba hindi natin mapipigilan. Kaya naman ang mga tao ay nagtatanong, bakit nga ba ito nangyayari? Well, bago tayo magsimula sa topic natin ngayon, isang malumanay na paalala lang na i-like ang ating video para mapanood pa ito ng iba pa nating kababayan. Maraming salamat at sisimulan na nating tignan ang problema kung bakit nga ba nauubos ang mga tao sa bansang Japan at meron pa nga bang pag-asa na makabawi ang sangkatauhan sa krisis na ito. Kung iisipin, mabilis lang ang solusyon sa problemang ito, pero hindi.
Hindi ganun kasimple. Dahil kapag hindi ito nagawa ng tama, maaaring magdulot din ito ng mas malalang problema. So, ano nga ba ang population decline? Well, nung unang mga panahon ng elementarya pa tayo, ang concern na tinuturo sa mga school ay ang hindi makontrol na populasyon ng mga tao. Tila ba kabaliktaran ng nangyayari ngayon sa ating mundo? Pero ito talaga ang kinababahala ng mga eksperto noon. Ngayon, bumababa ang populasyon ng mga tao, lalong-lalo na sa sektor ng workforce na alam naman nating ang ugat ng ekonomiya ng mga bansa. Sa mas madaling salita, hindi nagkatotoo ang mga prediksyon ng mga eksperto tungkol sa populasyon ng mga tao at dahil yan sa ilang factor na tatalakayin natin sa videong ito. Maraming bansa ang nakakaranas ng population decline pero magfo-focus muna tayo sa Japan kung saan tila ba visible o nakikita na ang epekto ng krisis na ito. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bumababa ang bilang ng tao sa bansang Japan? Base sa statistics, ang populasyon ng Japan ay tinatayang bababa ng sobrang bilis. Gaano kabilis kamo? Well, ang populasyon ng Japan sa araw ng video na ito ay nasa 123 million at tinatayang mahahati ito bago matapos ang 21st century. Ngayon isipin mo na lang na ang isang dating mananakop na bansa ay mangangailangan ng tao pagdating ng hinaharap. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng populasyon ng mga tao ay ang kakulangan ng desire o kagustuhan ng mga bagong henerasyon na magka-baby. I mean, mahilig pa rin sila sa mga sexy na gawain pero ayaw na nila magka-baby. At siya ay personal na dahilan na hindi natin makokontrol. Meron ngang kasabihan ng mga millennial at Gen Z sa panahon ngayon na plants are the new pets, pets are the new kids, and kids are a pipe dream. Well, kung hindi ka nababahala, ayon sa 2021 survey, 60% ng millennials at Gen Z sa United States ay mas nagnanais mag-alaga ng halaman at mga pets kaysa magka-baby. Siyempre iba sa Japan, pero kapag ang impluensya ay malawak o global, marami ang gagaya sa sistemang ito. Ang resulta ng kakulangan ng desire na magka-baby para sa mga bagong henerasyon ay ang demographic cliff, kung saan makikita sa data na ang bilang ng bagong silang sa pagitan ng mga nakaraang henerasyon ay biglang bumaba. Hindi pa dulas na parang dahan-dahan, kundi patarik na parang mataas na puno na tumagilid lang ng konti. Ano naman ang epekto ng demographic cliff? Well, mas kakaunting bata, mas kakaunti ang tutungtong sa paaralan. Mas kokonti ang gagraduate ng high school, lalong-lalo na sa college. Ibig sabihin, mas kakaunti din ang magiging professional sa mga mahalagang sektor gaya ng healthcare, engineering, at sa technology. Ang isang society ay nakadepende sa mga bata o bagong graduate na mga estudyante pagdating sa mga innovation at pagresolban ng mga komplikadong problema. Pero kung patuloy na bababa ang bilang ng graduate, anong mangyayari sa progreso ng bansa? Ang madaling sagot, wala pang nakakaalam sa ngayon. Maaaring makatulong ang mga AI pagdating sa ibang bagay, pero hindi ito magiging sapat. Ang dalawang bayan sa Japan na nabanggit natin kanina ay hindi natatangi sa bansa nila na nagdudusa sa depopulation. Marami sila at sa totoo lang, nasa 740 pataas ang municipality ang tinatayang mawawala bago matapos ang siglong ito. Ang mababang birth rate sa Japan ang pangunahing sanhi ng problema. Taong 2024, ang Japan ay nakapagtala lang ng 730,000 na bagong silang na sanggol sa bansa nila. Wala pang 1 milyon. Ito ang pinakamababa sa kanilang kasaysayan at mas mababa ito ng 5% taong 2023. Sa kabilang banda, ang bilang na namatay sa Japan ay umabot sa 1.58 million. Ibig sabihin, doble ang bilang ng namamatay sa Japan kada taon kung ikukumpara sa bagong panganak. Ang birth rate sa Japan ay nasa 1.2 kung saan malayo sa required na birth rate na 2.1 para ma-maintain ang populasyon ng bansa nila. Kaya naman, bakit ang Japan ang may pinakamalaking birth crisis sa buong mundo? Pues ang dahilan ay kultura at sistema ng ekonomiya na hindi makasabay sa modernong pamumuhay. Ang omiai ay isang tradisyon sa Japan na may malaking kinalaman sa populasyon ng bansa nila. Isa itong tradisyon noong panahon pa ng mga samurai. Sa tradisyong ito, ang pamilya o kahit pa mga partido o kumpanya ay tumutulong para maghanap ng potential partners sa mga binata at dalaga. Parang matchmaking sa panahon ngayon. Pero sa tradisyong yon, ang kaibahan nga lang ay mas madalas magkita ang mga binata
at dalaga ng personal kung ikukumpara sa mga dating app ngayon na baka sakit pa ang makuha mo. Bilang resulta, ang kasal at pagkakaroon ng anak ay hindi na problema noon sa Japan. Subalit habang ang Japan ay nagiging moderno, isa-isa nang nawala ang mga tradisyon sa kanila at kasama na dyan ang omiyay. Nawala ang sistema ng omiyay noong 1990s kung saan ang dekadang ito ay tinawag na Japan Lost Decade kung saan halos lahat ay nagbago kasama na dyan ang pagbaba ng birth rate. Bukod sa mga tradisyong nawala, marami pang factors ang nakakaapekto sa patuloy na pagbaba ng bagong silang sa bansang Japan. Sa panahon ngayon, ang mga babae sa Japan ay mas edukado na, mas marami na silang alam kung ikukumpara noong araw. At may kakayahan na rin sila na buhayin ang kani-kanilang mga sarili kahit pa hindi sila maghanap ng partner o karelasyon o kahit pa asawa. Marami sa mga babae, hindi lang sa Japan, ang ayaw na maging typical na housewife. Meaning, karamihan sa mga tao ngayon, kasama ang kababaihan, ay naghahangad na ng sari-sariling karir sa buhay. Mas malaya na ang mga babae sa Japan at mas may ambisyon na sila kung ikukumpara dati. Sa kabilang banda naman, marami sa mga empleyado sa Japan, kahit pa mga babae, ang nagdudusa sa matinding work culture sa bansa nila. Nakakita ka na ba ng video kung saan tumutumba na lang ang isang empleyado sa kalye ng Japan dahil sa sobrang haba ng trabaho nila? Well, kung isa ka sa mga malalakas mag-OT, abay consider mo ulit ang desisyonan mo sa buhay. Sa Japan, hindi na bago ang mahabang oras ng trabaho at natutuwa pa nga ang boss nila kapag nakita nila na nakatulog sa trabaho ang kanilang empleyado dahil ibig sabihin ay talagang tutok na tutok sa trabaho ang na-hire nila. At yan yung pinapaliwanag ko dati sa boss ko ngayon tuwing natutulog ako sa desk ko. Hindi ko lang alam kung napaniwala ko siya. Ang mga empleyado sa Japan ay tinuturing ng mga masisipag at productive sa buong mundo dahil sila ay nagtatrabaho kahit pa lumagpas sila sa sarili nilang limitasyon o kahit pa humantong sila sa kamatayan. Ayaw mong maniwala? Well, may tawag sila sa kakaibang pangyayaring ito at yun ay karoshi na walang ibang ibig sabihin kundi death from overwork. Years after losing his son, Itsuo Sekigawa is still in shock, grief-stricken and angry. Straight out of college in 2009, his son Satoshi proudly joined a prestigious manufacturer, but within a year, he was dead. Investigators said the stress of working extreme hours. Bakit naman sila nag-OT? Pwes sa maniwala ka mat sa hindi, kung ang sahod sa Japan para sa mga OFW na Pinoy ay umaabot ng 90 hanggang 120,000 pesos. Sabi yan ng kakilala ko, ang sahod ng mga empleyado sa Japan ay halos hindi sumasapat kung isa ka sa kanila dahil sa taas ng gastusin sa sarili nilang bansa. Ang average na sahod ng empleyado sa Japan ay nasa $17,000 to $20,000 kada taon. Yan ay nasa 900k to 1.2 million pesos sa pera natin. Hindi pa rin pala sapat. Ang sahod sa Japan ay kapiraso lang ang tinaas magmula noong nakaraang dekada kung ikukumpara sa mabilis na pagtaas ng cost of living sa bansa nila. Ngayon, alam mo na kung bakit marami sa kanila ang ayaw na magka-baby. Gastos lang ang nakikita nila kapag iniisip nila ang bagay na iyan. Dagdag naman sa matinding pressure ng pera sa mga regular na tao sa Japan, ang mga couple sa bansang iyon ay naggagawa ng ibang goal o lifestyle sa buhay. Pwes isipin mong magpakasal sa isang hologram na anime. To famously married to an anime hologram character. Pwes wala akong masasabi sa isang ito. Kung masaya naman siya sa ginagawa niya, ay wala na tayong magagawa doon. Ang masama lang, maaaring masundan ito ng ibang tao dahil ganun talaga ang mga tao. Gaya-gaya. Hindi lang yan, dahil ang mga babae sa Japan ay nagpapakasal na rin ng solo. But although this may look like preparation for an ordinary wedding, in reality it is not quite so, as the young woman has no fiancé. In fact, Naoko is going to get married on her own. Grabe, hindi talaga natin masasabi ang mga nauuso sa panahon ngayon. Gaya na lang ng latest na nilabas ng company ni Elon Musk, Nagrok, kung saan maaari mong kausapin ang isang virtual anime bilang companion at maraming lalaki sa Japan ang nahook sa app na ito. Anyways, based sa research ko, ang AI ni Elon Musk na ito ay so far ang pinaka-wild sa lahat ng AI assistants na maaari mong makausap sa cellphone mo. At sa wild, I mean literal na wild. Dahilan kung bakit nahuhumaling ng gusto ang mga binatilyo sa bansang Japan. Kapag nag-trend ang mga kalokohang ito, ay
Kapag nag-trend ang mga pangyayaring ito at tumaas sa mga susunod pang taon, hindi malabo na magkatotoo ang forecast sa populasyon ng Japan na mababawasan sila ng kalahati bago matapos ang siglong ito. Ang mas malaking concern sa pagbaba ng populasyon ay ang age distribution. Tinataya na nasa 40% ng tao sa Japan sa taong 2070 ay iedad ng 65 years old. Sa graph na yan, makikita ang trend at ang pinakamababa ay ang mga bata. Pwes, anong problema kung matatanda ang marami sa Japan? Well, ang age distribution ng isang populasyon ng bansa ay may malaking papel sa ekonomiya. Mas marami ang bata, mas marami ang workforce na siyang magdadala ng patuloy na pag-asenso ng isang bansa para silang makina. At sa kaso ng Japan, kapag ang karamihan sa kanila ay matatanda na, bukod sa hihina ang workforce nila, yung mga nasa edad 20 to 50 years old, dadami din ang mga retired at pensyonado na residente na kung saan mas mangangailangan sila ng mas malaking budget para sa mga ito. Kaya naman sino ang magdudusa para matustusan ang lahat ng ito? Tama, ang mga bata na nagtatrabaho sa bansa nila. Maaaring madoble ang tax na binabayaran nila dahil sa matinding pangangailangan ng ekonomiya. At kapag nangyari yon, sino pa sa kanila ngayon ang makakaisip na magsilang ng alagain at palamunin? Kapag tumanda ang populasyon at bumaba ang bilang ng mga bagong silang na baby, makikita ang epekto nito sa mga bata, lalong-lalo na sa mga school. Sa Japan, hindi na bago ang mga school na nagsasara dahil hindi kulang sa budget, kundi dahil wala nang nag-e-enroll sa mga school na ito. Ngayon, ano naman ang ginagawa ng gobyerno ng Japan sa problemang ito? Pues syempre nakikita nila ang mga problemang ito. Dahilan kung bakit gumagawa sila ng mga hakbang para malagpasan o mapigilan ang krisis na ito sa hinaharap. Alam nila na hindi maganda kung wala silang gagawin. Kaya naman, nagbibigay sila ngayon ng mga financial incentives, pagbaba ng tax, at kahit pa matchmaking programs. Subalit hanggang ngayon, hindi pa nila nakikitaan ng magandang resulta ang mga ito. Kaya naman tinitignan nila ngayon ang isang paraan na talagang magbibigay ng epekto. Walang iba kundi ang immigration. Bukod sa bansang Japan, maraming bansa ang humaharap sa population decline. Pero tignan muna natin ang mga bansa na tila ba parami ng parami at salungat sa problemang ito ng mga asensadong bansa. Sa bahagi ng Africa at Southeast Asia, may mga bansa na tila ba ganado pa rin pagdating sa larangan ng paggagawa ng bata. Halimbawa ang Nigeria. Ito ang pinakapopuladong bansa sa Africa ngayon at lumalaki ito ng nasa 2.5% kada taon. Bukod pa dyan, halos kalahati ng Nigerian ay nasa edad na 15 years old pababa, batang-bata. Kahit na bumaba ang birth rate nila kumpara nung nakarang taon, nasa 5 bata pa rin ang pinapanganak dito kada isang babae. Sa bilis na ito, tinatayang ang tao sa Nigeria ay aabot sa 300 million bago sumapit ang taong 2050. Pangalawa, ang Ethiopia, bansa din sa Africa na nasa malakasan pa rin pagdating sa, alam niyo na, 66 million ang populasyon nila ngayon at halos kalahati nito ay below 18 years old. Sa kabilang bahagi ng dagat, ang bansang Vietnam, Indonesia at syempre ang bansa natin ay may mataas pa rin na birth rate kung ikukumpara sa ibang bansa. At tulad sa Nigeria at Ethiopia, ang populasyon sa tatlong bansa na ito ay karamihan ay nasa kabataan pa, isang mahalagang resource para sa pag-unlad ng bansa. Ngayon maraming bansa ang nagdudusa sa population decline, pero merong mga bansa na may sapat na tao o pwede nating sabihing sobra-sobra pa. Isang dahilan kung bakit nakikitaan ng pag-asa ng mga eksperto ang immigration bilang solusyon sa malaking krisis sa hinaharap. Ang tanong, kaya nga ba ng immigration na solusyonan ang problema ng mga bansa gaya ng Japan? Pues yan ay isang malaking debate pa rin para sa mga eksperto ngayon. May mga nagsasabi na temporary lang ang magagawa nito o pandagdag lang sa workforce. Meron din namang mga nagsasabi na malaking hadlang ang kultura at uri ng immigration para sa mga tao. Sa madaling salita, hindi ganun kasimple at hindi ito 100% sigurado na magbibigay ng solusyon sa problemang ito. Ngayon, may pag-asa pa nga ba ang Japan para makabawi sa krisis na ito? Pues hindi pa rin tayo sigurado, pero sabi nga natin kanina, hindi sila nag-iisa. Ang South Korea ay isa rin sa mga bansang humaharap sa problemang ito. Subalit nitong nakaraang taon, tila ba nakabawi ang South Korea laban sa population decline sa bansa nila. Mula sa 0.72% birth rate taong 2023, tumaas ito sa 0.75% taong 2024. Mas maraming baby ang sinilang sa South Korea kumpara sa nakaraang taon at ito ang kauna-unahan sa loob ng 10 taon.
Hindi masyadong malaki pero at least nakakita sila ng pag-asa at hindi malabong kaya din ng Japan gawin ang bagay na ito. Well, sana. Tandaan natin na nagkamali din tayo pagdating sa prediksyon. Panahong 1960, nangangamba ang mga tao sa overpopulation at marami sa mga tao ngayon ay yan pa rin ang pinaniniwalaan nila. Pero sa global trend, kahit nasa 8.2 billion ang populasyon ng mga tao sa araw na ito, base sa data, tila ba pababa na ang direksyon natin. Ang point ay hindi pa tayo ganun kasigurado na magdedire-diretso ang bagay na ito. Depende sa gagawin ng mga gobyerno, pero isa lang ang sigurado. Kahit na anong sitwasyon pa man ang kakaharapin nating mga tao, palagi tayong nakakagawa ng paraan para maka-adapt at lagpasan ang mga ito. Thanks for watching at may utang ka na isang like.